Sa isang malawak at makapal na kagubatan, may isang pasyalan na tanging lakas ng iyong katawan ang puhunan bago mo ito masilayan. Pasyalan na pinanday ng ating kalikasan, isang hiyas na matatagpuan sa gitnang kagubatan. Ang bayan ng Sonorhe ay mayaman sa produktong pang-agrikultura tulad ng mga palay at root crops. Maliban dito, mayaman din sa natural resources ang nasabing bayan at kabilang na dito ang Pinipisakan Falls na maaring isa sa pinakamagandang waterfalls ng Eastern Visayas. Ngunit kung ito'y pupuntahan, kailangan mo nang dumaan sa tourism office ng nasabing munisipalidad. Pagkatapos sa bayan ng Sonorhe, ay pupunta naman sa Barangay Blanca Aurora kung saan doon sasakay ng motorboat patungo na sa jump-off point para mag-trekking patungong Pinipisakan Falls. Humigit kumulang kalahating oras sasakay ng bangka patungo sa nasabing lugar. Ngunit hindi ito diro-diritso dahil sa iba't ibang paggalaw ng tubig at dahil sa agos, may mga lugar na kailangang bumaba at sa kabila ay kailangang sumakay ulit ng nasabing bangka. Hindi kalayuan ay dumaan kami sa isang tinatawag na Ginbagsangan River at narito ang tinatawag na Nuruturuan Falls. Isang salita na ang ibig sabihin ay turo o tubig na pumapatak mula sa ibabaw ng kagubatan. Makalipas ang ilang minuto, nagpatuloy ang aming biyahe hanggang narating namin ang tinatawag na Duruungan River o daungan ng mga motor at dito ay mag-uumpisa ng maglakbay patungo sa Pinipisakan Falls. Sa madaling salita, ang Pinipisakan Falls ay isang nakatagong hiyas na unti-unting nadidiskubre at pinahalagahan dahil sa kanyang natural na kagandahan. Ngunit sa takbo ng mahabang panahon, may unti-unting nababago sa natural na likas yaman. Sad to say, nung dumadaan kami dito, years ago na, may malaking puno dito na nakakasilong sa mga turistang dumadaan. Pero wala na. Kasi pinutol ng mga tao. Humigit kumulang isang oras ay mararating na ang Pinipisakan Falls. Ayon sa matatanda, ang salitang Pinipisakan ay nagmula sa salitang ugat na pisak na ang ibig sabihin ay tubig mula sa talon na bumabagsak patungo sa bato sa pinakaibabang parte ng ilog na nagmumula pa sa bayan ng San Jose de Buwan patungo sa bayan ng Pagsanghan, Samar. Ngunit ang Pinipisakan Falls ay lumalabas mula sa malawak na kuweba kung tawagin ay Sulpan Cave. Ayon sa aking pananaliksik, ang Pinipisakan Falls ay itinuturing na isa sa pinakamagandang talon ng Pilipinas. Nag-aalok ito ng pagkakataon para sa mga turista na makaranas ng mga aktibidad tulad ng trekking, caving at swimming. Ang kuwebang ito ay naglalabas ng tubig at ito ay tinatawag na Sulpan Cave. Dalawa ang tawag dito. May Sulpan Cave ng Pinipisakan Falls at may Sulpan Cave sa Humakit. At sa kabilang bukid, tinatawag itong Sulpan Cave dahil dito pumapasok ang tubig, sulop kung tawagin sa kanila. Dahil sa kuweba, ito ay bumuo ng underground river at naglabas ng napakagandang paraiso.
Sa harap ng una at ikalawang layer, kami muna ay nagpahinga. Matapos ang ilang minuto, aming tinawid ang ilog at aming pinasyalan ang natatagong talon ng Pinipisakan Falls. May mga turistang nagtutungo sa lugar na ito ngunit hanggang sa baba lamang sila at hindi nila napupuntahan at hindi nasisilayan ang ikatlo hanggang ikalimang layer o talon ng waterfalls. At ang huling talon ang nakatagong bonus para sa mga turista. Hindi kalayuan kami ay nagtungo sa camping ground at doon kami ay nagpalipas ng gabi. Hindi kalayuan sa nasabing lugar, isang barangay lang ang nalalapit dito, ang Barangay Bayang na siyang isang pinakamalayo sa barangay sa bayan ng San Jorge. At sa camping ground na ito, bago pa man lumipas ang araw,
Pagsapit ng dilim, lalabas ang maliliit na paniki kung tawagin ay mga tiakri. At dito sa loob ng Sulpan Cave, sila ay naninirahan. Tulad ng tiakri, ang mga paniki ay karaniwang lumalabas sa gabi dahil sila ay mga nocturnal na mga nilalang. Maraming uri ng paniki ang kumakain ng mga insekto na mas aktibo sa gabi. Ang ibang paniki naman ay kumakain ng mga prutas o nektar na mas madaling hanapin sa dilim. Ang pagiging aktibo sa gabi ay nagbibigay sa kanila ng proteksyon laban sa mga predator na aktibo sa araw. Ang kanilang mga mata at pandinig ay mas angkop para sa paghahanap ng mga pagkain sa dilim at ang paggamit nila ng echolocation ay mas epektibo sa gabi. Ang echolocation na isang biological sonar na ginagamit ng ilang hayop tulad ng paniki. Ito ay para matukoy ang lokasyon ng mga bagay sa kanilang paligid. Reaction. Kato ta kuan kat diretso ngadto. Mula dito sa Pinipisakan Falls, ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV, Explore and Docu Network.